Hello, hello, hello everyone! Andito na naman tayo sa 20% ang programang puno ng puso para sa mga seniors at kahit hindi pa seniors. At syempre, nandito na ang aking munting kupita. Ibig sabihin, samahan nyo kami sa pag-inom ng ating mainit na tsaa. Pero ngayon, ang kasama po natin ay walang iba kung hindi si Miss Georgie Collado. Mag-hello ka naman sa ating lolos and lolas, titos and titas. Magandang araw po sa inyo. Ako po si Sister Georgie. Nagagalak ako at ako'y nandito po. Kasama ko po si Sister. At ito, masayang magiging kwentuhan natin. Samahan niyo kami. Maganda ang panahon natin ngayon, hindi mainit, hindi maulan. Tamang-tama lang ang weather, ika nga. So let us praise the Lord. So tuwan-tuwa kayo no dun sa ating kwentuhan last Monday. Isang byudo ang ating na-interview at willing to love pa rin. Kasi maganda naman yung tema kasi natin. Greater love, greater grief. So, hindi naman ibig sabihin na hindi nagdadalamhati ay walang pagmamahal. Kaya lang, it takes time. Kasi kung talagang malalim yung pagmamahalan, medyo matagal-tagal makaget over, ika nga. Pero ngayon, magandang pagkwentuhan natin ang isa munang santa. Ang pangalan niya si Saint Elizabeth of Hungary. Si Saint Elizabeth, ang kanyang kapistahan ay November 17. So, katatapos lang. At siya ang patrona, the patron saint of bakers, beggars, bride, charities, death of children, homeless people, mga ospital, at mga widows. Kasi mahaba-haba ang kanyang kwento. Galing siya sa isang mayaman na angkan, pero bandang huli, para na rin siyang naging buhay madre kasi itinalaga niya yung sarili niya para sa paglilingkod sa kanyang kapwa. Kasi nabanggit din naman sa atin ng mga naunang guests natin na yung karugtong ng greater love, greater grief is greater service. So yan ngayon ang aalamin natin kay Sister Georgie. Pero dahil ngayon nyo palang nakita si Miss Georgie, tinanong ko nga kanina talaga ba senior ka na? Kasi pwede pang masabing hindi pa senior. Pero alam niyo naman dito sa ating programa, hindi gender reveal, kundi age reveal. So Miss Georgie, it's time for you to shine. Age reveal tayo. Naging 65 po ako. Turned 65 last June. So, masaya ako na 65 ako ngayon kasi nagtatrabaho pa rin. Active na active pa rin. And maganda. I mean, parang I'm looking forward pa sa marami pang taon. So mukhang hindi pa soon to retire. Hindi pa. Parang active talaga, no? Negosyo talaga at marami pang pwedeng gawin talaga. Kaya tama nga, hindi lang greater love, greater grief, greater service pa talaga. So Miss Georgie, naging good friends kami ni Miss Georgie kasi yung aming pinagsamahan ay quite special, di ba? Yung Marian Pilgrimage. Pwede mo bang bigyan ng idea yung lolos and lolas natin na ano yung naging take? Kasi syempre magastos, totoo yun. Pero ano yung naibungan nito sa buhay mo? Anong naitulong niya, di ba? Actually, nung medyo siguro 65 ako ngayon, mga 40-ish pa ako, parang nakikita ko sa mga social media, yung mga Marian Pilgrimage, hindi ko expected na talagang mangyayari sa akin to, makakarating. Parang ganun pala, no? Minsan kailangan mong, kung tutusin, hindi ko nga siya pinangarap eh. Parang dinadasal ko lang na sana, parang ganun. Pero hindi ko expected talaga and nagpapasalamat ako sa Diyos, kay Mama Mary lalo, kasi devotee ako ni Mama Mary, kaya tuwang-tuwa ako na nangyari to sa akin, na maka-attend tayo sa Marian Pilgrimage. Tapos nakakatuwa pa yung grupo namin, nakilala ako si Bishop, plus ikaw pa. Salamat. So alam nyo, ano yun iba yung journey kasi na magkakasama. Hindi lang yung on your own. Pwede naman di magturista ka na lang, di ba? Mas matipid. Pero kasi pag sa isang pilgrimage lalo na yung lolos and lolas, titos and titas, may time na kasi kayo. Hindi na masyado nagmamadali yung buhay ninyo.
maganda rin yung ganitong karanasan na sama-sama kayo. May iba't ibang buhay, pero nagkakaroon ng common experience at nararamdaman mo doon kung paano gumalaw yung kamay ng Diyos. Di ba? Kasi habang pinupuntahan natin yung pilgrim sites, di ba? It's not just asking for something eh. Oo. Parang nababalikan mo na, Lord, I'm so blessed. Yeah. Di ba? Kaya yung kakapasalamat mo, parang ang layo na pala ng narating mo sa buhay. Tapos eto ngayon, ang layo din ng pinuntahan natin, pero may pasasalamat na. Hindi lang yung basta binitbit mo yung iyong mga dalangin, di ba? Yeah. At sabi mo nga, hindi naman ito isang bagay na pinangarap, no? Parang wish-wish lang. Wish lang. Pero naibigay sa'yo. Oo, yeah. So malaman ko nga, taga saan ba kayo? Saan ba ang inyong roots? Actually, ang parents ko, mga magulang ko, taga Maynila pareho. And, pero lumaki ako na dahil ang lola ko, actually 11 yata yung, 11 ang anak niya. Parang ang nangyayari, kung nasan yung lola ko, kailangan may kasama siyang apo. Oh. And ako yung designated na parang tagabantay ng lola ko. Wow. Kaya laki ako So may sa lola. privilege ka pala. Oo, laki ako Laking sa lola. Laki Para- sa lola. Kung nasa na lola ko, nandun ako. Kaya very close din ako sa 11 na anak ng lola ko. Ang dami Yun yung nila, role ko 11. talaga. Oo. At actually, lumaki ako lalo nung kabataan ko sa Baguio. Wow, So, sarap. yeah, masarap. Pero nakakatuwa na na makilala mo lahat yung mga pinsan mo, nakakasama mo sila. Kaya lahat ng mga pinsan ko close sa akin dahil kasama ko parating lola ko. So, Parang yung lola ko tinotokan nila, next month dito ka. Next month dito ka. Kailangan kasama mo si Joji. Oh, Yun ang So, requirement. nabubuo mo yun. Oo, Kung oo, nasan man siya, Oo. ikaw yung kasama, package deal kayo ng Package lola. din. Oo, tama ka. So, sigurado na ikaw ang paboritong apo. Oo. Kasi ikaw ang kasundo, ikaw ang nakasama. Oo. So, lahat yung 11, titos and titas mo yon. Oo. Dahil madami sila, meron ka bang favorite? Meron. Pero alam naman ng mga uncles and mga auntie ko yung mga yon. Pinaka-favorite ko yung, namatay siya 91 years old, nasa Aba. US, si Uncle Rudy siya. Dahil nasa Baguio din siya, ang mga magulang ko nandito sa Manila. So, dahil nasa Baguio ko, siya yung nasa Baguio, para pag may kailangan kami, siya agad ang nandun para sa akin. Parang nanay, tatay ko rin ang uncle ko. Tapos yung ganung mga favoritism, no? Ayaw umamin ng titos and titas, meron naman talaga. At minsan you don't have to declare it, pero parang understood, di ba? Kasi parang nakikita naman na iba yung connection, di ba? Oo. So masasabi ba natin ikaw rin ang paboritong pamangkin? Correct ka dyan. Nakakatuwa. Hindi ko masabi nakakatuwa. Parang yung mga pinsan ko, tanggap nila, kasi hindi naman sila pwedeng sumama sa lola ko. So tanggap nila ako rin ng paboritong apo, paboritong pamangkin, ang gano'n. Pero hindi ka ba naiinggit sa iba? Kasi kung ikaw yung karay-karay ng lola mo, kung nasaan man, may mga nag-give up ka rin, may mga na-miss out ka rin sa teenage years mo. Kung tutusin, oo. Kasi gusto mo, syempre, ang kasama mo, mga magulang mo, di ba? Kasama ko ang parents ko sa Manila. Kaya lang, ang nangyayari, dahil nga sa designated guide ako ng lola ko, so, okay na rin yon kasi sobrang mapagmahal yung lola ko. So, yung pagiging mapagmahal niya sa akin, gusto ko sana gawin din yun sa mga apo ko at darating pang apo. Oo nga. Kaya yung lolos and lolas natin talagang lumulundag ang puso, no? Pagka may nahahanap silang apo na talagang katulad mo, na magiliw, yung hindi out of obligation. Kasi may ganun din naman, aminin natin sa pamilya, di ba? Oo. Dahil wala kang choice, susunod ka. Pero it turned out sa'yo at nararamdaman namin na it's with joy, na masaya ka, no? Na naging kasama talaga ang lola mo. In other words, napaglingkuran mo ang iyong lola. Oo. Hanggang anong edad ba siya? Ay, 93. Mahahaba ang Actually, buhay. 93, namatay nga siya sa kwarto ko. Wow. Alam mo yung ganon? Tapos parang, hindi ko expected na ganon. Parang, alam mo, ang iba kasi ang dating ng lola sa buhay natin, di ba? So,
sana yun ang gusto kong talaga ma-impart sa lahat ng mga bata ngayon, sa lahat ng mga anak na, ang laki ng role din ng lola natin. Kasi kung wala tayong mga lola, lolo, wala yung mga magulang natin, di ba? Nakakaiyak ka naman, Miss Georgie, kasi yun pribilehiyo nga yun na magkaroon ka ng lolo o lola. Hindi lahat ng tao nabibigyan ng ganong opportunity kasi maikli ang buhay, no? Life is short, but death is certain. So, nakakatuwa na sa'yo nanggaling sa kalooban mo at you were blessed also na sa poder mo talaga umalis, no? Ang lola. No? So, di ikaw siguro yung iyak ng iyak. Na parang ikaw ang anak. Pero sa totoo, apo lang di ba? Dapat ang mas iiyak yung mga anak. Mga anak. Pero sa'yo, naging learning experience mo din ito siguro, kaya naging compassionate ka rin sa mga tauhan mo. I think that's the next question. Naging training yon to be who you are now. So, nung naging professional ka na, may dent ba talaga yon? May nangyari ba sa pagkatao mo because of that experience na you were kind to your lola? Nabitbit mo ba yan nung sa hanap buhay na, sa negosyo, sa trabaho? Kasi ako, panganay ako. And, siyempre, pag panganay ka, may kasama yung responsibilidad. Tapos, yun nga, maliit pa lang ako, parang 3-4 na taon, may mga litrato kami. Nakikita ko siya, yung kasama ko parating lola ko. So, parang ang dating nun sa akin ay yung paglilingkod talaga sa mga nakakatatanda sa atin. Malaking bagay yun sa buhay natin. So, nung ngayon na naging na rin ako, naging boss na rin ako, nagkasama ako ng tao, may mga tauhan na rin ako, kailangan maging compassionate ka Kasi, di ba, bawat tao na yung mga staff mo na makakasama mo, iba-iba ugali nila Parang ako, nung 11 years, nakita ko yung mga aunties, uncle ko, iba-iba rin ang mga ugali, mga ganon. So, nakakapag-adjust ka sa mga nangyari at saka nagiging compassionate ka nga. Kasi ang aga ko pa, bata pa lang akong inaalagaan ko na. Lola na, di ba? Parang baliktad, di ba? Parang yung age na yon, ikaw pa yung dapat na nag-enjoy. Ikaw pa yung may pag-aalaga nila. Pero sa'yo, maaga pa lang, naging responsible ka na. Tama ka yun. Naging responsible na agad. Aside from the fact na naging panganay ka pa, kasi galing naman kami sa mahirap na pamilya. So talagang, yung pinagdaanan ko talaga na minsan, naituro pa nga ng lola ko, walang padala ngayon ang mami mo, daddy mo. Pwede tayo, sa Baguio kasi pwede kang magbenta ng bote sa palengke. Ang kapalit noon, pagkain. Ay, nangyari sa akin yun. Tapos nilalakad lang namin sa bahay namin, papuntang palengke. So those were the days. Ay, Those were parang the days. yung hirap at saka dala-dala ko yun ngayon na ako, minsan, pag kumukuha ng mga tao, una kong tinitingnan yung masipag ba sila, Masikap ba? Masikap, mapasensya, kasi kasama yun sa trabaho. So nakakatuwa kasi pag sinabing Baguio, parang isip ka sinabing lagi, ay sarap niya, Baguio. Diba kanina nung sinasabi mo laking Baguio ako, ay sarap doon. Parang bakasyon. Pero ngayon lolos and lolas, siguro nababalikan nyo rin yung mga panahon, yung may hard times. Hindi naman laging Pasko, ika nga, di ba? So sa inyo yung difficulty na balikan yung mga ganong pagkakataon, pero ang layunan ng narating. So, nung nahihirapan ka noon, na hindi naman ganun katinding hirap, you have to wait, di ba, patiently, pag dumating na yung sustento, okay na uli ang buhay. Pero, nagtulak ba yun sa'yo para to dream big in life? Sa totoo lang, para siguro ako, parang one day at a time, yan yung hindi ko nagawa nung ako ay bata. Medyo naiiba yung buhay ko. Parang hindi ko naiisip na gusto ko ba magkabahay? Gusto ko bang may marating? Yung mangarap, parang kailangan pala gawin mo rin yun sa buhay mo. So, wala yun sa consciousness wala. mo? Parang lang ako. Parang kailangan gawin mo Kailangan ma-survive mo may yung survive mo araw. yung araw. And yung bagay na, sabi ko nga, ano yung
kung ako mabubuhay ba, mabibuhay o meron ako ibibigay o tulad ngayon, mga anak ko, parating sinasabi ko, mangarap ka. Pero of course, yung pagdasal, yun ang number one natin. Kasi I think kung hindi rin ako naging madasalin or hindi ko mararating yung ano ako ngayon. So does it mean dahil yung formative years mo with the Lola, masasabi bang malaki yung naging impluensya ni Lola sa iyong buhay Kristiyano? Ay, oo. Totoo ka dyan, sis. Yung pagmamahal natin sa mga lola-lolo talaga, yun yung nagtulak sa akin para na maging masigasig, maging stable sa buhay, and maging mapasensya. Kaya ito yung parang may nagsasabi sa akin, ano yung naitulong talaga really more of yung patience at saka magiging masipag. Wow. Ang hirap ng patience. Yung masipag, madali yun. Kasi pag gusto mo kumita, magsisipag ka eh. Pero yung patience, naku, virtue talaga yung patience na yan. Kasi talaga, no, tsaka magtitimpi ka talaga. Kasi Lola eh, pacing niya, hindi mo pace. No? Siya ang masusunod, Ikaw siya ang mag-a-adjust. Naranasan mo ba yun as an apo na ayaw mo na eh. Pero kasi sabi ni Lola eh, sige na nga, yung parang sige na, panalo na si Lola. May ganun ba stage? Wala naman, kung Wala. tutuusin. Kasi siguro dahil naramdaman ko kung gaano ako sobrang mahal ng lola ko. Naalala ko pa nga, minsan gusto akong paluin ng daddy ko. Ang kokontra, ang lola ko. Parang siya mag-shield sa akin. Ba't mo papaluin yan? Parang ganon. Di ba mga lola noon nakasaya pa? Pwede pa akong pumapasok ako sa saya niya para hindi ako mapalo. Paprotektahan ka lang. Sweet na one, sweet na lolang ito. Pero hindi naman nagselos ang mga magulang mo na parang mas mahal mo ang lola kaysa sa mommy and daddies. Sa tingin ko, hindi naman. Kasi, ano yun wala, dahil nga malayo, parang nag-ano sila na, kung ano man yung pagkakataon na nandun, kasi hindi nila ako madala nga, at saka mas important. Ang mami ko kasi bunso siya. So, napaka-importante rin sa kanya na, maalagaan ng mami ko ang mother niya, ang lola ko. So parang kailangan meron nga yung appointed apo na mag-aalaga. Parang, diba, parang ngayon, kailangan tulad ngayon ako, sino kaya sa mga anak ko, 4 na anak ko ang mag-aalaga sa akin? Parang minsan iniisip mo yun eh. Ako, Sis Georgie, yan na yan ang tanong ng lolos and lolas natin at this stage in their life, no? Yung mga kakaretire lang dyan, pumapasok na yan sa mga katanungan nila, sino ba dito ang mag-aalaga sa akin? Pero naniniwala ka ba doon? Tumatama ba yung mga haka-haka ng magulang? O masusurpresa ka rin in the long run? Ako actually, sis, ngayon hindi ko nga alam. Pero minsan nakikita ko sino sa kanila. Kaya lang, pag nag-asawa na sila, yun na lang dinadasal ko na sana yung mga mapapangasawa nila, mapagmahal din sila sa magulang, mapagmahal din sila sa lola. Kasi paano mo mararamdaman yung pangangailangan ng tulad natin na senior na eventually, magre-retire ka, manghihina ka, dapat may kasama ka talaga sa buhay. Diba? So, ang ibig sabihin nun, meron ba akong anak na hindi mag-aasawa? Yun ang problema, sabi ko. Yan ang meron mahirap sagutin yan. No? Mahirap talaga sagutin yan pag usaping puso. Kasi hindi mo namamalayan di ba? Tumitibok pa yan kahit at age 90. Titibok at titibok pa rin. Pero gusto kong balikan. So, ibig sabihin yung lola mo, very close sa'yo. So, does it mean na yun ang unang dalamhati na naranasan mo nung namatay si lola? Oo. Nung 10 years old ako, parang hindi ko alam anong mangyayari sa akin. Pero, syempre, alam ko naman may magulang din ako. So, nung 10 years old ako na nawala ang lola ko actually. 10 or 12, parang So you mean ganun. to say 10 to 12 years old, between that age, Oo. alam mo na yung sense of loss? Alam mo na yung nawala Oo. siya? Alam mo yun? Oo, kasi, kaya mo i-label na, ay wala na siya. Kasi kasama mo siya for the last 10 years di ba? Parang all of a sudden, sino na yung magbabantay sa akin? Sino yung magtatanggol sa akin? Kasi ang lola ko sobrang mapag-alaga talaga sa akin nung bata pa ako. Parang parati kami magkasama. May mga litrato ako na
magkasama kaming dalawa sa cathedral, Baguio Cathedral. Oo. So, may memories, may mga captured memories. memories. Natutuwa ako na nagkaroon kami ng litrato talaga ng lola ko nung maliit pa ako. So nakakatuwa ho, lolos and lola, sino ba sa mga apo nyo ngayon, no? Ang nagpipictorial kasama ninyo. Pero alam nyo, nagkakabiruan tayo, pero maalaki ho yung impact ninyo sa buhay ng mga apo nyo kung kasama ninyo. Pero kung hindi nyo sila kasama, walang impact. Kaya siya, nakakagulat ho, no? At sa tayo, learning experience ito na as young as 10 to 12 years old, alam na pala yung sense ng mawalan, no? The sense of loss, dahil may tinanim nga na pagmamahal. Kaya nung mawala siya, yun yung greater grief. So, Yeah. totoo yung point natin na greater love, greater grief. Kasi mahaba pinagsamahan nyo, malalim. Malalim. Yung naging pagsasama ninyo. Yeah. So, nung nagdadalaga ka naman, wala namang sumunod na mga sense of loss. Dalagita, dalaginding. How about your parents? Mahaba rin ba buhay nila? Ang mother ko, namatay siya at age 72. Ang father ko, 73. Dahil nga, yung naranasan ko kung paano mahalin ng lola ko, sabi ko ng ganon, kailangan ibigay ko rin yung pagmamahal na yun sa mga magulang ko. Dumating yung time na nagkasakit sila, hindi natin maiwasan dahil panganay ako. Sabi ko sa sarili ko, hindi ako matatahimik kung hindi ko sila kasama. So, nung una nagkasakit ang father ko, sakit sa pancreas, sabi ko, sabi ko, tsaka daddy sa salas, maglalagay na lang ako ng kama. Kasi hindi ako matatahimik kung hindi kita makikita, hindi kita maalagaan. Kailangan yung gamot mo maibibigay ko. At nakita yun ng mga anak ko na naging talagang Hands-on ka talaga. oo, nung nagkasakit ang father ko. Tapos, nung nagkasakit din ang mother ko, may bahay kasi naman sila. Dinala ko sa kondo namin ng mother ko. Kasama ko siya natutulog. Binilang ko rin siya ng tulugan. Tapos, as in, nagpapaligo ako. Alam mo yung ganon? Parang, hindi ko masasabing service siya eh. Actually, nasa puso kasi yung pag-aalaga. And sana, yun ang kailangan ma-impart natin sa mga anak natin ngayon. Anak, magiging anak natin. Kasi parang minsan nakala nila it's a duty, responsibility. Hindi eh. Parang hindi siya duty, responsibility eh, di Dapat ba? natural lang ba? Oo, natural lang galing sa nagpo-flow. puso. Yes, Oo, yes. yeah, oo. So nakakatuwa. So talagang yan yung impact ng buhay ng lola mo sa'yo. Oo, Kasi nung pagdating nung ikaw na yung may edad, ikaw na yung may say, ika nga, Oo. madali ng desisyonan. Aalagaan ko yung daddy ko, alagaan ko yung mami ko. So it came out naturally for you kasi yun yung nakagisnan mo. Oo, Yun yung oo. naging pundasyon mo. No? Kaya lolos and lolas, pag minsan yung mga apo natin napakasipag mag-alaga, diba? Pabayaan ninyo kasi lalaki sila na malinaw sa isip nila na gagawin ko din to pag sa mami ko, pag sa daddy ko. At nakakatuwa ho na mapakinggan na merong isang panganay, kahit ano pa naman yan, kay bunso, kay gitna, na hindi mo kailangang maghanap ng obligasyon sa iba mong kapatid. Ikaw mismo, nagkusa ka na, sa akin kayo tumira, para hands-on akong makapag-alaga sa inyo. In other words, ikaw pa yung may concern. Ikaw pa yung, hindi ako matatahimik. Ganyan ang kwento mo ngayon eh. Tinitignan, binabasa ko yung mata mo na parang, thankful ako na nasa akin kayo. Kasi otherwise, hindi ako matatahimik. Naku, sana ganyan din ho ang mga magiging anak at magiging apo natin. Kasi pagdating ng tamang panahon, talaga takdang panahon, hindi tamang panahon. Takdang panahon, hihina naman talaga tayo. So, nakita mo ito sa magulang mo, pero bata pa yung 71 tsaka 73 as compared to your lola. Oo, diba? oo. Pero, ano ba, greater grief din ba? O okay ka na? Kasi mas ready ka nun harapin. Ang hirap, no? Pag nawawalan ka ng magulang. Parang, sabi ko nga, pag nakakakita ako ng mga 80s, 90s, sabi ko, sana nabubuhay ang mother ko ngayon, ang father ko. Kasi, syempre,
hindi nila siguro maubos maisip na yung Joji na laki lang sa lola, na technically parang hindi sila nakabibigay ng panahon sa akin. Naging successful despite na naging byuda ako, 4 ang anak, ang bata ako naging byuda eh. So, hindi, parang, I wish sana buhay sila. You know, ang sakit dalhin yon. Hindi sila, pagka may mga blessings ako, parang sinasabi ko, sana mami, tulad yan, nung nag-Marian pilgrimage tayo, sana kasama ko mami ko. Ano rin ako after mawala ang lola ko, naging super close ako sa mother ko. Super, as in super close, na talagang, nung nawala siya, parang, kung gusto mo nang samahan siya parang tumigil ang mundo mo nung nawala ang mother ko. Talagang, dahil sobrang pagmamahal ko sa lola ko, ganun din na naibigay ko sa mother ko. Sobra ko silang minahal, ang mga magulang ko. Talaga, as in. Nako, maraming episodes, no, kung saan nakaranas siya ng pagdadalamhati, different stages in life. At nabanggit naman niya nga yung kanyang pagkabyuda. At magandang matalakay natin yan. Sana pagbigyan mo kami na sa susunod na Lunes, makapagkwentuhan pa rin tayo kasi ibang level naman yon. So itong pinag-uusapan natin parang normal lang na pamilya, pero iba yung pag ikaw na yung nagbuo ng sarili mong pamilya. At yan ho ang aabangan natin kung pagbibigyan tayo ni Sister Joji. But for now, this is not goodbye. Kasi every Monday tayo ay magkakasama. Kaya hihilingin naman natin na ipagdasal tayo ni Sister Joji sa ating closing prayer. Dear Saint, you were all, dear Father, Son, Holy Spirit. Dear Saint, you are always poor in spirit, most generous toward the poor, faithful to your husband, and fully consecrated to your divine bridegroom. Grant your help to widows and widowers, and help them faithful to their heavenly Lord. Teach them how to cope with their loss and to make use of their time in the service of God our Lord. Amen. Let us praise the Lord. So, yan po ay panalangin through Saint Elizabeth of Hungary na naging byuda din siya pero ginamit niya pa rin sa pag-aalaga sa less fortunate. And in the case of our guest today, ang unang-unang inalagaan close to her heart ay ang lola. Sumunod, ang magulang. So, sana kayo nilay din kayo sa mga darating na araw. Kung kayo nakapag-alaga rin na inyong magulang, next question, sino mag-aalaga sa atin? Ipagpasa Diyos natin, no? Dahil tanging ang Diyos ang nakakaalam. So we'll see you again next week, Monday, pareho pa ring oras, pareho pa ring channel. Bye-bye!